Papa, kilala mo ba yung new driver ni Mama? Aha, He plays the guitar really well. talaga? May driver si Ender. Mamaya na natin pag-usapan. Lila dear, you seem to be so close to your uncle lately. Hala, Alihan, anong meron at parang gusto mo nang magkaanak, ha? Abla, matagal na naman kaming close ni Uncle. I'm just kidding, Lila. Come on naman. Uncle and niece just wanted to catch up, Zara. Yun lang naman, so There's nothing wrong with what you're doing, but maybe you should invite me next time. anytime. Welcome ka naman makibanding sa amin. Yildiz, sana sinabihan din natin si Zeynep. Masaya kung kasama ang lahat. Nag-dinner sa labas si Zainab kasama ang boyfriend niya. Hindi siya makakasama. Ganun ba? Good for her then. True. So, who's the lucky man then? We could at least have the name, right? Ayokong sabihin baka mausog pa. Handa ng hapunan, sir. Kain na tayo. Tara na. Sorry guys, I forgot that I need to make a phone call earlier. Susunod ako. Sige, mano muna kami. So, kamusta si Kevin? Kailan siya darating? I bought him a ticket already. Sa isang linggo narito siya. Ay, talaga? Masaya ako marinig yun. Namiss ko si Kevin. Hello, Alehan. Jem, are you busy right now? Don't worry. Say what you need to say. Tawagan na lang kaya kita mamaya, Zainab and I are just having dinner, but I can talk. It's about the ad reports pero di naman urgent. Kain lang kayo dyan. I'll talk to you tomorrow. Okay. Kita tayo bukas. Alihan, okay ka lang? Ayos lang. Namumutla ka yata dyan. Ayos lang ako. Yildiz. Come in. Tutulog ka na ba? Yes, Baba. Isn't it too early to sleep? Pagod ako eh. Pagod ka ba talaga dyan, Iha? Or may dinaramdam ka ba ngayon? Of course not, Baba. Ba't yun naisip yun? Pagod lang talaga ako. Ewan ko. Hindi ko gusto ang mga naging kilos mo nitong huli. Lila, you know you can always tell me about it. Nag-away ba kayo ng mama mo? No, Baba, I'm really okay. Ano lang, pagod lang talaga ako sa school. Saka, sasabihin ko naman sa'yo kung may problema. Sige, okay. Pareho ko ng mukhang nagmumukha dito, ha? Smile more, okay? Sige na, good night. Good night. Good night, then. Good night, Engineer. Magpalit ka na ng damit at mag-iisi-isi ka na ng bihis mo. Hindi ka papasok ngayon. Ay, wahoo! Huwag kang masyadong masaya at excited dyan. Ngayon lang to. Tumawag ka at sabihin mong may sakit ka. Di ka naman ganon ka-importante sa lugar na yon. Ay, Abla. Bakit ka naman ganyan? Nakakapatay yung mga salita mo. Sige na, anong gagawin natin? Papaalisin natin ang driver ni Erim. Tatalon talaga ako ng tulay pag gumawa tayo ng mabuti kahit konti. May kaibigan kang nagmumotorsiklo. Ano pangalan niya? Si Burak? Yes, Burak. Papuntahin mo dito. Dali. Sige na.
Kailan mo balak sabihin sa akin kinuha mo ng driver si Ender? Nagsisimula ka na naman. Nagsisimula na naman? Di ba lahat na ginawa ng babaeng yun para paghiwalayin tayo? Binibigyan mo pa ng premyo? Wala akong binigyan na premyo. Si Erim ang humingi ng pabor at pinagbigyan kong anak ko. Yun lang. Ano ka mo kung sabihin ni Erim na namimiss niya na naman ang mama niya, pababalikin mo ba dito? Yildiz, I do not want to talk about this again. Sige, tatahimik na ako. Good night din, Mr. Alihan. Patay. Mainit na naman ang ulo niya ngayon. Ano kaya nangyari? Ano ka ba? Ano bang pakialam natin dun? Ay, naku po. Narito ba si Mr. Jim? Tell him to come here to my office. Come in, Jem. Hello. Dala ko na ang hinihingi mo kagabi. Thank you very much. You're welcome. By the way, I've talked with the ad agency about the project. Good. Mag-i-email ako sa kanila. So, kumusta kagabi? Yung dinner, Oh, it was good. ayos. Tapos, kayo ni Zeynep. Mr. Jem, tumatawag ang mama niyo. Di raw kayo makontak sa mobile. I'll be back. Ah, Yildiz. Nasa envelope ang pera mo. And this is your card. Very well. Salamat. Ito na ang pinakahuling hulog ko sa utang ko ngayon. Maraming salamat talaga sa'yo. Oh, natapos na din, sa wakas. Anong ibig mong sabihin, Yildiz? Di ba tinutulungan mo pamilya mo? Oo, tama. Ganun nga. Ito na ang magiging huling padala ko sa kanila. Di ko maintindihan. Tapos na ba ang usapan natin? Oo naman. Yildiz, I spent so much kasi pinagkatiwalaan kita. Hindi mo naman sana ako ilalaglag. Hindi naman ganun. Pupunta pa rin ako dito minsan-minsan. Di totoo yung paminsan-minsan. Sinabi mo sana sa akin ng maaga, Yildiz. Ang bait-bait mo nung humihingi ka ng tulong sa akin. Anong gagawin natin? Pwede pa rin tayo magpatuloy ng konti. Hanggang 6 na buwan. 6 na buwan? Mhm. Ang tagal ng 6 na buwan, hindi ko kaya ang stress ng ganong katagal. Di naman masyado matagal. Why don't you think about it? Naiintindihan ko. Mhm. Gagawa ko ng paraan. Very good. Okay, we can start. Nejla, ready na ba ang Shanghai file? Ready na, Mr. Alihan. Good. Pinadala mo ba ang mga design na nireserve nila sa ating pwesto sa bagong airport? Miss Zeynep, Yes? pinadala mo ba ang mga design? Hindi. Anong ibig mong sabihin hindi? Hindi ako nasabihan tungkol dyan. Iniwan ko sa mesa mo at sinulat kong urgent yun. Mr. Alihan, walang ganong file sa mesa ko. Miss Zeynep, ako mismo nag-iwan. Why are you insisting? Di ako nag-i-insist, baka nagkamali ka. Dahil di ko ipapaliban yun. Ganoon ba? Ganon. Okay. Pwede ba nating tingnan sa mesa mo ngayon? Sige. Please, excuse us. Huwag tayo makialam. Hi. Ewan ko kung paano mo yun makikita sa kalat na to. Tingnan mo kaya sa loob ng mga drawer mo. Wala nga dito ang file. Wala dito ang file. Tignan mo kaya sa office mo, baka nandun. Sige. Maghanap ka pa dito.
Wala nga. Sabing urgent nga ang document tapos nawawala pa. Nasaan na ba ang dokumentong yun? Wala nga sa akin. Wala rin sa akin. Nagpunta ka ba sa ibang department kahapon? Hindi. Baka nagpunta ka, pakicheck mo nga. Okay, sige. Sige na. Katatapos lang nung kay Shengun. May problema na naman. Tawagan ko na lang kaya muna si Daphne. Oh, hello. Daphne, kamusta ka na? Anong ginagawa mo? Ayos lang, nag-shopping. Ikaw? Yayayain sana kita mag-coffee. I'd love to, pero hindi ako pwede ngayon. Edi mag-dinner na lang tayo sa bahay mamaya. Yildiz, sorry, but I have plans to go through with other people today. Talaga? O sige. You sound stressed over there, Yildiz. May problema ba dyan? Hindi naman importante, tsaka ko nasasabihin. Okay, call me when you want to talk, ha? Nag-aalala ako sa'yo. Okay, sige, kita na lang tayo. Bye. Nandito nga kaya yun. Dumating na si Engin. Oo. Pababain mo ang kaibigan mo. Janelle, tingin mo kaya niyang gawin? Huwag kang mag-alala, Abla. Madali lang yun. Magtiwala ka lang sa amin kasi easy lang. Hoy, hello. Pwede ka na tumuloy. Yung unang kotseng nakaparada sa kanan. Good luck. Ano yung ginagawa mo? Bakit siya ka pumarada? Di mo ba nakita ang Nakausap mo yun kotse? sa daan kasi, Sinadya mo ano ba? talaga yan. Kemal, go. Okay. Ayusin mo salita mo, Ano? maayos ka. Bakit? Sino ka ba Gagawin sa mo? tingin mo, ha? Bilis. Ano gagawin Kahit mo? ba ng daan? Hindi. stop. Tumigil ka nga dyan. Ulo mo, ha? Tama na. Oy, relax ka muna, Wala Engin. akong kasalanan na, Engin. Ikaw ang di tumitingin eh. Relax. Ako na naman. Engin, relax. Relax. Balik mo pa sa akin. Sino kaya may mali? Kumalma muna tayong lahat, Eh, okay? kulit eh. Kumalma lang kayo, sige na. Alis na tayo Janelle, dito. sige na. Kemal! Oo, tara. Didemanda ko siya. Okay. Eh ano ngayon? Sakay na sa Kemal! motor. Okay lang, Kemal, okay tara. lang. Ba ikaw Ikaw ba galit? dapat idemanda. Mrs. Ender! Mrs. Ender! Kasama ba sa inyo si Mr. Erim? Ngayon naalala mo na si Erim, ha? Bumalik ka sa opisina. Mag-uusap tayo. Ma, ano nangyari? Bigla sila nag-away. Hoy, Erim. Ganun ba lagi kainit ang ulo niya kapag sinasamahan ka niya? Is that how he handles himself in the streets, huh, dear? No, hindi naman siya ganun. Erim naman. Parang bombang sasabog ang taong yun kasi. Buti na lang naroon kami. Oo, salamat sa Diyos. What were you doing there, though? Walang pasok ang uncle mo. Kaya sasurpresahin ka sana namin pero nagkagulo ng ganoon doon. Akalain mo, Jenner, nanginginig talaga ako sa galit kahit ngayon.
Di bala na abla. Di natin yung problema. Anong di natin problema, ha, Janer? Pinagkatiwala ko sa taong yun ang anak ko, ano ba? I'll have to talk to Halit about this soon. Well, there's really no need, Mama. Wala namang nangyari eh. Nag-aaway lang sila, tapos na. Alam ko, wala nga nangyari. Pero pwedeng may mangyari, lalo na sa may ugaling ganon. I'll call your father right now. Now? Yes, now. Hello? Halit, pasensya na sa abala pero kailangan nating magkita at mag-usap agad. Importante ba? Oo, importante ang dahilan. Saang office ka ngayon? Sa 11th. Okay, sige. Bye-bye. Saan tayo papunta, madam? Kumanag ka ba na dito at ituturo ko sa iyo ang daan papunta? Oh, my poor boy. Have you found the document? Di ka na din nakasama sa meeting. Hindi ko makita. Hinanap mo ba sa paligid, Zeynep? Oo. Pero hanapin mo rin siguro, Mr. Alehan. Tingnan mo kaya sa drawer na yon. Baka nandun? Tingnan mo dun. Halika, tingnan mo. Ayaw mo talaga makinig sa katwiran. Ikaw pala ang hindi naghanap ng mabuti. Well, you put it there. Ah, talaga? Paano naman? Hindi ko narinig. Ang alin? Ang sorry mo. I'm sorry. Mabuti naman. For everything. Kung alam ko lang na may bait ka rin pala, Alihan. Madaling makalimutan ng kabutihan. Alalahanin mo ako na masama. Ayos na. Yes? Let her in. Welcome. Pasensya na kung biglaan ang dating namin, Halit. Pero may kailangan talaga akong sabihin sa'yo ngayon para kay Erin. Papa, Ano nangyari? Sasabihin ko sa'yo, nagkagulo. Sinundo namin ni Jenner si Erin mula sa school ngayon. Napilitan kami. Nakikipag-away ang driver niyang si Engin sa isang nagmomotorsiklo at napagitna si Erin sa kanilang pagsisigawan at salamat na lang at dumating ako sa oras. Kemal had to break up the fight. Nakikipag-away si Engin? Oo, tanungin mo si Erin. I just got out of school that time tapos nakita ko may kaaway si Engin. Halit, sa kanya ba natin ipagkakatiwala ang anak natin? Hindi talaga pwedeng ipagmaneho ng basagulero sa kalye tulad ni Engin ang anak natin. Mama, hindi naman ganyan si Engin. It doesn't matter how many times it happened, Erim. Uminit ba ulo niya at nakipag-away sa daan bago mag-isip-isip para sa kapakanan mo? That's what he did. Di na niya naisip na nandun ka. If he did that once, he will do it again. Paano nating masisigurong this incident won't happen again or what? Baka kung ano pang magawa niya din sa tao, lalo na sa'yo. Am I wrong? What will you do then? Will you fire Engin? I think he should be fired. Gusto mo nga siya. Pero ako ang mama mo at hindi ako pwedeng ma-stress kapag pinagmamaneho ka niya at malayong-malayo ako sa'yo. At ito pa, matindi akong ma-stress. Kaya ano, Halit? Erim, your mother has a point. Kakausapin ko siya. Dapat kumalma siya pagkasama ka. Hindi siya dapat nakipag-away. Tama. Pwedeng ako muna maghatid sundo kay Erim while you're still looking for a new driver. Ba't mo naman gagawin yun, Ender? I can get someone from the company. I don't know, Halid. Sana di ko naranasan to. Di ko alam ang gagawin ko. All I want is to find someone trustworthy to be with Erim. Okay. Pwede siyang ihatid sundo ni Sitki. Kung si Kemal, I think he would do an excellent job.
2 araw pa lang natin nakikilala si Kim. Pwede siya. Matagal ko na siyang kilala. Madalas na niya akong naipagmaneho. And I won't recommend someone I don't know, right? Tingin ko si Kamal dapat. What do you think, Erim? I don't know. Kemal seems nice. Parehas kami ng taste sa music. Madalas din makipagpuntuhan. Kung dapat paalisin si Engin, pwede siya. Oh, sige, papuntahin mo sa akin si Kemal. I'll talk to him then. Oh, thank goodness. Hahanap na lang ako ng bagong driver. Ang importante ay safe and sound ang anak ko. Kaya ko din magsakripisyo para doon. Oh, my darling boy. You're still here. Paalis na rin ako. Halika, sabay kaya tayong mag-dinner. Sige, pwede. Let's go. I'll just send this email, then tapos na ako. Hihintayin kita. Yak Shamlash. Iyak Shamlash. Magdi-dinner kami ni Jem sa labas. Sana wala kayong plano ngayon. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba halata? Good evening sa'yo, Mr. Alihan. Good evening din sa'yo. Sweetheart, handa ng hapunan. Balik ka rito sandali. Sara mo nga yung pinto. Anong nangyari? Halika. Sa tabi ko. Tingnan mo nga ito sandali. Sobra na ba ang gamit? Oo. Eto. Ano bang pinagbibili mo sa Cardinal Boutique? Nakamahal-mahal at pabalik-balik ka doon? Mga damit, darling. Galing pa kasi sa ibang bansa yung mga koleksyong binibenta nila. Kaya halatang mahal. At napakaraming events na nangyayari. Ipakita mo nga sa akin ang mga binili mo. Sige, nasa taas naman silang lahat. At huwag ka muna mag-shopping. Okay, sige. Sorry, dear. Lalabas na ako. Sumunod ka na lang. Handa ng hapunan. Susunod ako. Sige. They've already started making plans to move soon. Parating na si Kevin sa 1 linggo, tapos makakahinga na ako. Namiss ko na ang anak ko. Konting oras na lang. Good. Magkasundo sila ni Zainab, ha? Yes, I'm very lucky that's the case. Anong ginawa mo? Saan? Have you talked to Zainab about things? Naalala ko may mga nasabi ka tungkol sa kanya bago ka umalis ng US kung di ako nagkakamali, Jem. No, you're right about that. We talked about it. Anong sabi niya? Di tamang ikwento ko to. Pero I need advice. Things are a little complicated kasi. By that, I mean Zainab's situation. Anong ibig mong sabihin? Tinatanong ko siya tungkol doon. Pero ayaw niya sabihin sa akin. But it's obvious. Somebody broke her heart very badly. And it's too soon for her to start dating and look for someone new. So, tumangki siya? Hindi ganun ang intindi ko. Really? Kung bibigyan niya ako ng pagkakataon, I can make her happy. Maybe I can help her heal and move on and all. Paano ko sasabihin, Jem? Kung magiging rebound ka lang, madali ka ding mapapalitan dahil di ikaw ang naminsala. Huwag mo nang subukan. May mga kailangan pa siyang ayusin. You think so? I do. I think it's worth it kung para kay Zainab. I just have to take the risk of being sad to make her happy. I'll give her everything I have to prove that. That's how love should really be, if you ask me. What's wrong? Meron ka rin bang taong iniisip? Ako? Hindi. Well, that's pretty obvious. Sa nakita ko sa inyo nila, di ka para sa long-term na relasyon.
Hindi nga yata. Well, things can change though. Malay mo, someday, you'll find someone. Magbabago ang buhay para sa ating lahat mula ngayon. You sounded so stressed when you called me the other day, Ildiz. Nag-away ba kayo ni Halit? Hindi tungkol kay Halit. Darling, you have to share what's bothering you so we can talk about it. I sound like a therapist or some old lady. Sige na, tell me. Baka makatulong ako. Hindi naman talaga siya importante, kaso nga lang Kung di importante, bakit ganyan itsura mo? Alam ko naman na hindi pa tayo matagal magkakilala, but I'm good at keeping secrets. You can trust me, Ildiz. Daphne, may nagawa akong napakasama. At di ko alam kung paano ayusin ngayon. Anong ginawa mo? May pinautang akong tao kasi Daphne at pumunta ako sa isang butik para kumuha ng pera. Tapos nakita ni Halit yung credit card statement at sobra daw ang pamimili ko doon. Pinagbawalan niya muna ako mag-shopping. Tapos sinabi ko sa may-ari na tapos na ako sa usapan. Pero ayaw niyang pumayag. Nangungulit siyang hindi yun ang kasunduan daw namin kasi. This happens, darling. Di ba sinabi ko na sa'yo noon na may mga babaeng ganito, Yildiz? Pero, tama lang na hindi mo sinabi kay Halit. Di naman niya nahalata? Hindi ko sinabi. Hindi niya maintindihan ang dahilan kung bakit ko ginawa. Dapat dumiretso na ako kay Halit. Lalo tuloy gumulo. Napakakuripot ni Halit. He should be spending money on someone like you. Pinakasalan ka pa nga eh. Ewan ko ba? Don't worry, I know him. Huwag ka nang malungkot. Ako na bahala dun. Ikaw? Paano mo gagawin yun? You see, a woman's best luxury is her own money. Di ko kailangan magpaalam kahit kanino. In other words, babayaran ko everything. Seryoso ka ba? Paano ko naman yan tatanggapin, Daphne? Bakit naman hindi, Ildiz? Di naman kita bibilan ng bahay. Just pay me when you can. Di ko alam kung posible yan. Do you have a better idea? Wala. Then let's go. Kakausapin natin ang may-ari ng boutique. Ano pang hinihintay mo, Yildiz? Tayo na. Let's go. Salamat talaga, Daphne. Ay, pwede ba? Walang problema. Sabihin mo sa akin mo nakuha ang idea, ha? Oo nga. See? Dahil lahat sa'yo. Ilang taon ka na, Kimal? 32 years old po. Paano mo nakilala si Mrs. Ender? Company chauffeur ako ng isang brand na prinomote ni Mrs. Ender. Ako ang nag-drive sa kanya habang nagtatrabaho siya sa kumpanya. Doon ko siya nakilala, Mr. Halit. Bakit ka umalis sa dati mong trabaho? Nagkasakit ang nanay ko at kailangan kong umuwi. Wala akong ibang choice kundi umalis, kaya heto po. Kimal, trust is very important to me. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko. At siya ang pinakamahalaga sa buhay ko. Naintindihan mo yun? Naiintindihan ko at sana makampante kayo. Aalagaan ko mabuti si Erin. Kung gusto niyo, subukan niyo muna ako at kung hindi sapat, pwede niyo akong bitawan. Iiwan ko din po ang CV ko sa HR kung gusto niyong tingnan. May nasabi ba akong masama? Hindi. Nagtapos ka ba sa kolehiyo o gano'n? Di po ako nakatapos dahil wala pong panggasto, sir. Pero nagsikap naman akong iangat ang sarili ko. I can see that. Okay, subukan natin ng isang buwan gaya ng sabi mo. At saka na tayo mag-usap ulit. Salamat po. Sana magkasundo tayo sa trabaho. Makakasiguro po kayo, sir. Papasukin mo si Sitki sa office ko. Pasok. Pasok ka, Sitki. Yes, sir. Sitki, pinakikilala ko ang bagong driver ni Erim. Kemal, Sitki. Welcome. Salamat po. Si Sitki na ang bahala sa iyo sa mga ibang bagay. Makakaalis ka na. Salamat. Walang anuman. Magandang araw po. Salamat ulit.
Jeanette, Ha? natutulog ka ba? Siyempre hindi abla. Kumusta ka? Handa na ba lahat para sa presentation? Tell me. May pupuntahan pa ako pagkatapos nito. Oo, abla, handa na. Huwag ka mag-alala. Ilang araw ko na yung tinrabaho eh. Okay. Uh-oh. Look who's here. Narito rin ang little sister ng bride. Alihan. How are you, Ender? I'm good. And you? Good, salamat. Hinihintay ka ni Hakan sa meeting room. Aren't you joining us though? Well, I will join you later. Si Hakan naman ang in charge dito. Alam ko. Pero mahalaga sa aking naroon ka. I'll be there. Don't worry. Okay. Zainab, can you come by my office, please? Mauuna na kami sa meeting room then, if you don't mind. See you. See you. Bye-bye. Come on, let's look here. Bantayan mo sila. Mukhang may makukuha kong mga magagandang kwento mula sa kanila kasi. Ay, abla. Hindi na natapos ang mga kwento. Unahin muna natin si Kamal, tsaka natin sila asikasuhin. Shh! Tumahimik ka. Nagsimula na siya sa trabaho. Tapos na ang mga araw ni Yildiz. Tingnan natin. Miss Daphne, we had an agreement at ang ayos ng usapan namin kahit na napakasobra ng hinihingi niya. Miss Yasim, tinanggap mo ito dahil 100% na pakinabang mo, diba? Huwag kang umarteng gusto mong tumulong o mas tama ka. We're not amateurs. Here, dito mo i-charge lahat niyan. Para tapos na ang usapan natin. Fine then. Tingnan mo. Kung umarte yung babaeng yun. Ano siya? Akala tumutulong? Wag. Akala niya mautak siya? And now that we're all done with what happened here, I wanna make sure this doesn't get out. Hindi naman talaga mangyayari yon. My reputation is also at stake here. oo, alam namin, paulit-ulit mong sinabi. Siyempre, darling. Let's go, dear. Maraming salamat talaga sa tulong, Daphne. Wala yun, Yildiz. Ano ka ba? Ang laki ng binayaran mo doon. I did it because I can afford it. Alam nga naman pabayaan kita, Yildiz. Kasi alam kong kailangan mo ng tulong. At mabait na kaibigan Paano ka kita naman. mababayaran? Uminom muna tayo. Well, wag mo tong babanggitin kay Halit. Alam mo naman kung anong klaseng tao siya. Hindi ko babanggitin. Ayokong magalit siya at mapahamak ka. Saka wag mo sabihin nagkita tayo, okay? Bakit? Just making sure, darling. Di natin alam kung anong sasabihin ng babae yan. Doon tayo sa ligtas. You'll also get me in trouble, you know? Okay, alam ko na, Daphne. Pwede mo sabihin nagkakasalubong tayo minsan, pero hindi yung nagkikita tayo. Hello, 2 espressos, please. Okay, alam ko na. Masusunod ka. Siguruhin nating di magsasalita ang babaeng yun. Mag-ingat tayo at Ay, natapos din ang gulo. Kindly send the required documents ASAP to the following address. Okay. That's all for now. Oo nga. I was going to invite you to the movies last night, Zainab. Pero nauni si Alihan. Nagaya siya. At hindi ko talaga siya matanggihan. Okay lang yun. Matagal na kaming hindi nakakalabas. Siya lahat nag-aasikaso mula nung dumating ako. Mula sa sakit ng nanay ko hanggang sa personal kong buhay. Personal mong buhay? Gusto niya akong tulungan. He's my only friend here in Turkey. Madali siyang kausap, nakikinig siya sa akin at pinapayuhan niya ako. Si Mr. Alihan? Oo, matagal na kami magkaibigan ni Alihan. Mahirap humanap ng ganong kaibigan sa US. Ganun pala. Ipapadala ko na ang mga email then. Thank you, Zainab. Thank you din. Nagpapayo siya. Alam ko kung anong mga payo ang binibigay mo. Come in.
Alam ko ang ginagawa mo. Obviously, I'm working. Buti naman, alam mo. Alam ko kung bakit kayo nag-dinner ni Jem. Bakit? Kung curious ka, dapat ako ang tinanong mo. Are you dating Jem? Sabi mo tanungin ka, sagutin mo ngayon. Hindi. Good. Huwag mong paasahin si Jem dahil lang galit ka sa akin, Zainab. Wala akong pinapaasang kahit sino. Magkaibigan lang kami. Hindi kaibigan ang tingin niya sa'yo, Zainab. Tapos na tayo, Alihan. Ano bang pakialam mo dito? Di tayo naghiwalay dahil gusto mo o ito ang pinili mo. Naiintindihan mo? Naghiwalay tayo dahil mas importante sa'yo ang walang kwentang pride mo. Alis! Diyan ka talaga magaling sa pag-alis. Hindi mo ba naisip na gusto ko lumayo sa'yo dahil sa ugali mong yan? Zainab, don't make decisions you'll regret. Oh, hello. Ako ang bagong driver ni Mr. Erin. Ah, hello. Darating ka nga daw, sabi ni Sitki. Oo, at saka magtitennis si Mr. Erin pagkagaling ng school. Kukunin ko lang ang bag niya. Sige, huwag kang maghintay sa labas. Pumasok ka. Dito papunta sa kusina. Pwede kang maghintay dito muna. May tsaa din dyan. Kukunin ko para sa'yo ang bag. Welcome, madam. Salamat, Aisel. May tao ba sa bahay? Wala. Umalis ng tanghali si Miss Zera at nasa school pa si Miss Lila. Sige, dalan mo ko ng green tea. Opo, madam. Green tea. Ay, sa wakas natapos din. Ano kayang pwede kong iregalo kay Daphne? Ano kayang gusto niya? Ano kayang mas gusto niya, kwintas o hikaw? Aisel? Asan siya? Aisel! Sabi ko dalan mo ako ng tsaa. Bakit ang tagal mo naman? Mrs. Yildiz? Nasaan ka ba, Aisel? Ano kasi? Narito kasi ang driver ni Erim. Ihahatid niya si Erim sa tennis pagkagaling sa eskwela. Kinuha ko lang po yung... Dalan mo muna ako ng tsaa bago ka pumunta kahit saan, Aisel. Di ka nakikinig sa akin. Opo, madam. Salamat. Sino yun? Si Mrs. Yildiz, asawa ni Mr. Halit. Ang taray naman niya, no? Shh! Huwag ka nga maingay. Baka marinig tayo. Ganun kakatakot sa kanya? Ay, iyo. Huwag mo akong kulitin. Baka may makarinig sa atin. Sikreto lang natin. Ayaw mo talaga sa babaeng yun, ano? Sige, matutuwa ako kung babalik siya sa pinanggalingan Malay mo niya. naman. Baka magkatotoo. Basta. Iiwan ko ang tsaa dito. Pwede kang kumuha. Yun ba ang driver ni Erim? Opo, madam. Bago lang po siya. Mukhang desente namang tao. Talaga ba, Aisel? Para namang kilala mo siya. Bon appetit, madam.
may sarili pa siyang driver. Ay, Abla. Tumawag ka na lang kung sobrang curious ka. Baka nasa bahay pa siya. Kailangan ko mag-ingat. Tatawag daw siya pag alis niya. Ano kayang nangyari at saan na kaya siya nagpunta ngayon? Isipin mo, Jenner. Kung kailan tahimik na ang lahat, biglang your ex-husband just shows up. Siguradong magugulat siya talaga. Paano kung atakihin siya sa puso? Malulungkot ba tayo para sa kanya? Huwag kang mag-alala. Wala naman talagang mangyayari sa kakarampot na bruhang yun. Pero ang galing ni Kemal dahil nahanap niya tayo, ha? Bravo, Kemal. Bravo. Napakagaling mo magkaatraso. Nasaktan siguro ng grabe yun. Isipin mo nga rin. Tama namang nakinig si Yildiz sa nanay niya. Ano siya ngayon kung yun ang pinakasalan niya, di ba? At least ngayon, nakaangat na siya sa buhay. Nakakainis pero nakakawais. Jenner, darling. Nagsisimula ka na bang kumapit talaga sa lokang Yildiz na yan? Naaawa ka na ba sa kanya? Hindi wag naman sana. Sobra na talaga yun. Naging maawain yata ako sa maghapon kong pag-upo sa tabi ni Zeynep. Abla, nakakahawa ba talaga ang kabaitan? Bumalik ka sa sarili mo, Jenner. Umayos ka. Okay, sige, ayos na. Kakain lang ako ng yogurt. Pagkaing mayaman din yun. Nalason ako ng lubos sa kabaitan kasi. Abala si Mr. Sitki kay Mr. Halit ngayon. Pwedeng bakibili nito pagkasundo kay Erim. Ito ang kailangan mo para dun. Sige, oo ba? Yes po. Pwedeng huwag kang paggabi. Kailangan kong maganda ng hapunan. Sige, huwag kang mag-alala. Akong bahala dun. Aisel, dumating na si Halit. Maganda ka ng Opo, ma'am. Okay. Okay, sige. Aalis na ako. Okay. Ayan na siya. Yes, Kemal? Anong nangyari? Hindi niya ako nakita. Nakakainis. Ano nangyari? Sabihin mo sa akin. Sandali lang. Ganito. Pagkasundo mo bukas kay Erim sa school, dumiretso ka sa bahay at subukan mo maipagmaneho si Yildiz. Mrs. Ender, importante mang gawin ang isang bagay. Mas importante pong gawin yun sa tamang panahon. Nakapasok naman ako sa bahay. Di mahalagang nasa bahay ka na. Ang mahalaga kung gaano ka katagal dyan. Huwag kang padadala sa galit. That might be the cause of you losing your job. Mautak yan si Yildiz. Huwag mo sabihin yun. Matagal kong inantay ang pagkakataong ito. Hindi ako ganun kahibang, madam. Hindi ko to sisirain. Oo. Ano nangyayari? Huwag mo naman akong pahulain. Driver ang kinuha natin. Pilosopo pala ang kinalabasan. Kahit sino makasama natin ng 2 araw, tumatalino, ano? Pag sa iba, mukhang mema lang. Pag sa atin naman, napupunta ang mga slow. Lahat sila'y nagiging Einstein at kung sino pang katulad. Loko, 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 kasar, sobra. Tigilan mo nga ako, Jenner. Don't stress me out, Jenner. Okay po.